Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Sa nipuwersang tigil pasada na naman ang isinagawa ngayong araw ng grupo ng mga tsuper. Binatikos na mga ito ang ginagawa ng Department of Energy na para na raw spokesperson ng malalaking kumpanya ng langis. Ang service contracting program naman, dispalinhado at malayo raw sa katotohanan. Narito ang report. 3 araw na transport strike ang muling ikinasa ng Piston at Manibela ngayong Martes. Anila patuloy ang kanilang pangangalampag sa gobyerno hanggat hindi dinidinig ang kanilang mga hinaing, kabilang na dyan ang 10 pisong taas pasahe sa mga jeepney. Wala noong October 2023 ay wala namang naging galaw, yung usapin ng papasahe. Pero tuloy-tuloy naman na tumaas yung presyo ng petrolyo. Halos 68 pesos yung naipatong sa presyo ng petrolyo. At ang nawawala ay sa mga driver, halos umaabot na ng 2,000. Sa loob po ng isang araw ay malutong po na 6,000, yung crudo, yung boundary. Wala pa yung kita ng ating mga driver. Dagdag pa ng Piston, hindi sapat ang 25 pisong rollback kung ihahambing sa mas malaking ibinaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang nangyayari raw kasi parang si Secretary Sharon Garina raw ang nagiging spokesperson ng malalaking oil companies. Wag ho tayong magpapadaya sa matatamis na salita ng mga nasa gobyerno. Gusto nating magsalita. Ang mga oil companies, bakit pinipigilan ng gobyerno na magsalita? Ang mga oil companies, wala tayong naririnig. Kung hindi si Karin lamang ang nagsasalita. Protector ka ba talaga ng mga oil companies na ito? Ikaw na ba ang nagdidikta ng presyo ng mga petrolyo? Kung ganoon naman raw palang nalilimitahan ng DOE dahil sa oil deregulation law, bakit hindi na lang ito tanggalin? Matagal na nating tinutulak yan na tayo na mismong umangkat, hindi nadadaan sa Shell, hindi nadadaan sa Caltex, tayo mismong umangkat hanggang pa sa panahon ng murang crudo sa international market, dapat nag-i-stock tayo dito sa Pilipinas. Sa press conference ng Department of Energy kahapon, sinabi nitong kailangan talaga ang pagkilos ng Kongreso sa pagrerepaso ng batas patungkol dito. I think the amendment to the oil deregulation would reinforce this decision, and it cannot be only done with an energy emergency issuance because that's temporary. And what we want, if we want a strategic petroleum reserve, it has to exist beyond the period of the emergency. So kailangan talaga na may mga legislative or legal backing tong decision na to. At the same time, it will require funding also. Sa pagpunta ng Piston at Manibela kanina sa monumento, kapansin-pansin raw na wala namang mga jeepney na pumapasada sa ilalim ng service contracting program. Hindi naman daw kasi lahat talaga ng ruta ay mabibigyan nito. Hindi raw titigil ang grupong Piston at Manibela na magsagawa ng mga pagkilos hanggat walang nagiging dialogo mula sa pamahalaan. Tila malabo pa ring isuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa gasolina at diesel, kahit ito ang patuloy na apela ng mga transport worker na pinakaapektado ng biglaang taas presyo ng langis. Alamin kung bakit sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Kung ang transport group na Manibela ang tatanungin, pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa langis ang mas makakatulong sa kanila at hindi ayuda. Kasabay ng serye ng malawakang tigil pasada ng grupo, ang kanilang panawagan na alisin ang mga buwis sa langis para epektibong mapababa ang presyo nito sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Pahirapan pa daw kasi ang distribusyon ng ayuda. Patunay dyan nila ang pagpanaw ng isang rider habang nakapila para sa ayuda sa Quezon City noong Sabado. At nakakalungkot na nangyari sa krisis na ito, kailangan pa na may magsakripisyo at magbuwis ng buhay. Gusto lamang makakuha ng ayuda para makatulong sa kanyang pamilya sa pangangailangan nito araw-araw. Pero yung makukuha niya ngayon, hindi na ito ayuda, kundi abuloy na. Ang ACT Teachers Party List nakiisa sa kilos protesta ng Manibela at kinalampag ang Malacanang na tanggalin ng buwis sa langis.
Nilalantad natin at nilalabanan ang patuloy na pagtitengang kawali ni Marcos Jr. ng Malacanang sa panawagan na tanggalin ang excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo. Minamaliit pa nila, sabi nila, hindi na magiging makabuluhan, huwag na natin tanggalin. Hindi ba makabuluhan na tanggalin ang 6 na piso hanggang 9 na pisong excise tax kada litro ng gasolina at diesel? Hindi ba makabuluhan yun? Pero ayon sa Malacanang, malabo pa rin natanggalin ang excise tax at VAT sa langis dahil hindi ito napag-usapan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Uplift Committee kaninang umaga. Sa halip ay ibinida nito ang 1 milyong bariles ng langis na tiyak ng darating sa bansa. As of today, April 21, nasa 52 days na ang average supply natin ng langis. Patuloy namang sinisiguro ng pamahalaan na mayroon tayong sapat na supply para tuloy-tuloy lang ang trabaho at mga serbisyo. Ibinalita rin ng palasyo na halos 1 milyong PUV driver na ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng IX program ng DSWD. Aabot naman sa 373,000 transport worker ang nakatanggap ng fuel subsidy. Para hindi na maulit ang insidente kung saan may namatay na rider na kukuha sana ng ayuda, sinabi ng palasyo, Ang sabi po ng DSWD ay kasalukuyan ngayon ay pinapagawa nila at inaayos na po ang digital systems na mag-a-adapt ng electronic wallet for cash aid distribution. Pending po ito for the accreditation process. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Aabutan ng tulong ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng 2 Pilipinong pinatay ng kanilang employer sa Lebanon. Sigaw naman ang kaanak ng biktima ang hustisya para sa kanilang kapamilya. Mabilis sa balitang hatid ni Princess Ilagan. Nagpaabot ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng 2 Pinay Overseas Filipino worker na nasawi matapos itong pagbabarili ng anak ng kanilang amo sa isang hostage incident sa Beirut, Lebanon noong April 15. Kinilala ang mga biktima na sina Hanelet Cabrera Zamoras mula sa Dipolog City at Ronaldin Herboso mula sa Antique na kapwa mahigit 1 dekadang nagtatrabaho bilang household service workers sa ibang bansa. Sa mga larawang ibinahagi ng pinsan ni Hanelet na si Liza Ana Loren, makikitang nagkaroon ng misa at padasal para sa 2 biktima habang humihingi naman ng hustisya ang pamilya ng 2 nasawing Pinay. Samantala, naaresto na ang sospek at kasulukuyang nasa kustudiya ng pulisya habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban dito. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Migrant Workers Office at ng Philippine Embassy sa Lebanon sa mga lokal na otoridad upang masiguro ang masusing investigasyon at agarang pagsampa ng nararapat na kaso laban sa sospek. Princess Ilagan, All TV News, Channel 2. Sa mga balita sa probinsya, pampasaherong bus na hulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon. 2 patay, 41 sugatan. 100 kabahayan inabos sa nangyaring sunog sa Cagayan de Oro City. Isang oil tanker sumalpok sa isang residential area sa Macato, Aklan. Mabilis sa balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Nagulantang ang mga residente sa bayan ng Macato matapos sumalpok ang isang oil tanker sa isang bahay ngayong araw. Batay sa punang impormasyon, ang naturang tanker ay nagmula sa bayan ng Navas at patungo sana sa New Washington na mangyari ang aksidente. Sa lakas ng pagkakasalpok, nagtamo ng pinsala ang bahay habang makikita naman ang matinding yupi sa harapang bahagi ng oil tanker. Ayon sa ulat, mabuti na lamang at walang kargang langis ang tanker kaya't naiwasan ng mas malalang panganib tulad na posibleng sunog o pagtagas ng kemikal. Agad namang rumusponde ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at magsasagawa ng paunang investigasyon sa pinagmulan ng aksidente. 2 patay habang 41 ang sugatan nang mahulog ang isang pampasaherong bus sa Sitio Upper sa Pinet, Barangay Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon kagabi. Sinisyal na impormasyon ng Pagbilao PNP, patungong Maynila ang papasaherong bus mula sa Bicol nang mahulog ito sa bangin habang tinatahak ang Maharlika Highway. Agad namang dinala ang mga sugatan sa ospital para sa paunang lunas. Ayon naman sa driver ng bus, nawalan niya ng preno ang sasakyan dahilan para mahulog ito sa bangin, bagay na kinumpirma ng Pagbilao PNP. 100 kabahayan ang naabo sa sunog na sumiklap sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City kagabi. Sa aerial video ni J. Dave, makikita ang lakas ng apoy na ayon sa BFP-CDO ay umabot sa 4th alarm kung saan 23 truck ang rumusponde sa sunog.
Sa tala ng BFP, umabot sa 300 pamilya ang apektado habang tinatayang halos 2 milyong piso ang nasirang ari-arian. Pansamantalang tutuloy sa mga evacuation centers ang mga pamilyang nawalan ng tirahan habang patuloy ang investigasyon sa nangyaring sunog. Era G. Briones para sa All TV News Channel 2. Sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ciala rumampa suot ang kanyang Filipiniana sa 2026 Laureus World Sports Awards na ginanap sa Madrid, Spain. Agaw eksena ang serving look ni Pinay tennis sensation Alex Ciala sa Laureus World Sports Awards 2026 sa Madrid, Spain na tinaguri ang Oscars of Sports. Sa kanyang post sa social media, suot nito ang puting Filipiniana outfit sa kanyang pagrampa sa Palacio de Cibeles. Nag-selfie din ito kasama ang mga host na sina freestyle skier, model na si Eileen Gu at tennis legend Novak Djokovic. Samantala nakatakda ang susunod na laban ni Ayala sa Mutua Madrid Open 2026 sa round of 128 na nagsimula na nitong April 21 hanggang May 3, 2026 sa Madrid. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.